At isa po na maganda pong balita, tumaas na naman po muli mga katribi ang ating kalamansi. Kuhanan po rito sa amin ay 2,200 o 22. Pero sa sangitan daw kahapon ay nag 2-3 at wala pang makuhanan. Kaya krisis po ngayon mga katribi po sa bunga ng kalamansi. Halos nagkasabay-sabay na naubos po ang mga bunga ng kalamansi natin. Kaya July pa, isipin ninyo, first time na nangyari itong buwan ng July ay nagdos-dos ang kalamansi. Kaya napakaswerte po yung merong pitasin na kalamansi mga katribya, dahil nakatsyempo po sila doon sa ating maganda. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating pong mga bagong subscriber. Ito po, tayo po ay lumusong po muli sa ating pong kalamansian. At isa po na maganda pong balita, tumaas na naman po muli mga katribya ang ating kalamansi. Kuhanan po rito sa amin ay 2,200 o 22. Pero sa sangitan daw kahapon ay nag 2-3 at wala pang makuhanan. Kaya krisis po ngayon mga katribya po sa bunga ng kalamansi. Halos nagkasabay-sabay na naubos po ang mga bunga ng kalamansi natin. Kaya July pa, isipin ninyo, first time na nangyari itong buwan ng July ay nagdos-dos ang kalamansi. Kaya napakaswerte po yung merong pitasin na kalamansi mga katribya, dahil nakatsyempo po sila doon sa ating magandang halaga noong kalamansi natin. Kaya shoutout po natin yung pong taga kuya po, unang harvest po nila sa kanyang kalamansi, si Sir Salvador, ay naka 5 bag. Ay maganda-ganda po yung napagbentahan niya dahil mataas po ang kalamansi. Kaya magandang senyalis yun ng kanyang pag-aalaga. At na-harvest na. XL po yung ating dinideliver sa kanya ngayon. Pinag-aanihan at marami na rin po siya ngayong napipitas. Tayo naman mga katribya ay makakakuha rin naman tayo ng halawin sa ating kalamansi. Pero pakita lang natin sa inyo po yung mga buko. Ay napakarami nito. Ayan mga buo naman Hindi po natin siya inalagaan ng ating spray, pero mga buo ang ating kalamansi. Okay. Talagang pag lumaki yan ay halos na mapupuno na naman ng bunga kalamansi natin. Ngayon ay lilinis pa rin po tayo ng ating pong baging at yung pong ating damuhin. Spray naman natin po uli. Ito, pang spray naman uli po yung ating mga damo. Meron po tayong ating halawin. Sa bagay yung kalamansi natin mga katribya, pulo-pulo yung bunga. Merong marami, merong konti, dahil nasaktan po siya noong tag-init o tinatawag nating El Nino. Kaya ang advantage pagka po hindi natin po bibitawan ang ating pong pag-aalaga, yung mga nagsitutuloy ng pag-aalaga ng kalamansi, sila po ngayon ang humahataw po ng bunga. Kaya kuwan lang po, tiyaga-tiyaga lang mga katribya. Pang ating pag-aalis naman po ng ating baging, tiyaga-tiyaga lang din. Ito, may mga tumubo nito. Pandakake ang tawag sa amin nito. Ayan po yung ating tinatanggal. Ayan, pwede kung pang-proning ang gamitin ninyo, lagare, pwede rin. Kung may gulok, importante maputol natin. Hindi rin naman ito napapatay ng ating herbicide. Kahit tutukan po natin, magsasayang lang tayo ng ating gamot. Kaya pinaka the best, putol. Ayan.
Yan, napatanggal na natin to ng baging doon sa ating kasama. Kaya lang marami po tayo pang natitira. Kailangan na makalawit. Kaya napakaganda po mga katribya ng kalamansi. Lalo ngayon pagka may bunga ang kalamansi ninyo, swerte tayo. Nilalaki-laki muna natin po ang bunga para maganda-ganda at may bigat. Ito nga, dahil pa pong bulaklak mga katribya. Mukhang nagdiretso na naman uli po ang pag-aaraw dito. Kaya ang mga kalamansi nagbulaklakan na naman. Yan, another batch po ito. Di na po natin ito inalagaan ng ating spray. Kaya tingnan ninyo, yan, wala pong mga insektong tumitira. Kaya ilalabas niyan mga buo. Kaya libre tayo ng ating pag-i-spray sa kalamansi pagka po tagulan. Kaya ang ginagawa po natin ay puro herbicide muna. Pamatay damo. Yan ang ating nililinisan. Kailangan naman natin gawin dahil di natin ito maaagad, lalo na kung marami po tayong trabaho, lalo na po sa ating minsan nagtutur farm po tayo. Di na po natin maharap na manual na natin itong malilinisan. Pero ginagawa na lang natin, tatanggal tayo ng baging pagka po mayroong time. Pagka malaya tayo, wala tayong lakad, nag-aalis tayo ng kalamandarin. Kagaya nito, minsan ay nalulusotan tayo mga katribya ng kalamandarin. Ito po yung original stock ng kalamansi na mahaba ang tinik. Kukunin natin po yung ilalim, puputulin. Ilitaw muna natin para makita natin yung lugar na ating puputulin. Nasa kabila. Shoutout po natin ang ating pong mga subscriber na nakakapanood itong ating pong vlog. Ito na rin po yung ating mga bago. Pasensya na kayo, medyo pawis-pawis tayo sa trabaho. Muna itong aso natin, ito yung mahilig sumampa. Gusto yung nakikipag laro. Gusto rin siguro mag video. Ito kasama natin sa tumana. Ito yung sumasama. Nakapalo. Nangaharot. Ito yun. Straight na straight siya. Ayan ang ginagawa naman natin pantukod yan pagka po maraming bunga ang ating kalamansi. Napakarami pong mga maliliit. Meron tayong pulutin, halawin tayo mga katribya. Nakakatikim din naman po tayo ng ganda-gandang presyo. Bagamat di naman siya ganong karamihan, pero yung pang-alaga natin, yung paglalagay natin ng abono, kaya na po masuplayan ng bunga niya, lalo na
Sa ganda ng presyo po na yan. Nasaktan kasi mga katribya po ang mga kalamansi nitong nakaraang El Nino. Kaya kung nagdiretso po tayo ng pag-i-spray noong nakaraan, marami-rami sana magiging bunga natin. Nalaglag kasi ito noong matinding init mga katribya. Nakalaki ito. Mahirap mapatay ito ng ating spray. Kaya kung hindi natin ito manual na aalisin, makakalaki pa sa kalamansian. Tanggal natin ang ating bagging. Shoutout natin mga taga Mindoro, taga Leyte, Pampalayang Ligaw. Meron tayong pang-ulam. Eto mga katribya, pakita ko po sa inyo yung pong kochok na kalamansi natin kung saan ay ate pong naitanim. Ito yung laos na maliliit ang bunga, maliit din ang puno, hindi na po siya nakalaki. Ito kochok, ito bulitog ang tawag po sa amin. Kahit paano lagyan natin ng abono, kahit marami po ilagay ninyo, hindi na po siya lumalaki ang bunga. Permis na maliit na. Yan ang mahirap. Pag ang matsetsempuhan ninyo, pangit na punla. Pag pangit ang punla ninyo mga katribya, ay pagsisisihan po natin ng malaki. Ayan o. Buti na lang, isa na lang ito. Tingnan ninyo, sabay-sabay po natin itong itinanim. Tingnan mo yung kabila, malaki. Itong kabila malaki din, pero ito maliit. Tingnan nyo naman ang bunga, maliit din. Kahit marami pong abono ilagay natin, wa-effect din siya. Di naman po natin siya inaalis, dahil pagka pumahal po ang kalamansi, napapakinabangan din naman natin. Kaya dagdag kilo rin. Linis pagka may time, para meron tayong mahahalaw pagka tayo po papapitas. Nananariwa na naman ito. Nasagad na natin ang ating tagarini sa ibang klaseng damo na ito. Kaya mag-i-spray tayo dyan sasalalak yan sa ating hose. Yan. Patay siya. Sigurado di man siya mamatay sa ating herbicide, patay siya sa gulok natin. Ayan. Pero yung mga damong katabi niya patay. After nito tutubo ulit ito.
tanggal na yung dahon buhay pa rin. Nangyari siya. Tayo. Litaw na ang ating kalamansi. Linis pagka may time, mga katribya, para mapapitas po natin. Ang ganda kasi pagka po malinis, nakikita na mamitas po ang bunga kaysa doon sa balot ng baging. Tatab mga bagong ito. Yan, itong ulik bangon. Hindi natin kasi ito pwedeng spray ng damo, tatamaan ng ating kalamansi. Kaya manual nating aalisin. Panahon mga katribya po ng ating punggus, kaya pinuputol natin mayroon. Ang ganda dyan, masilaban. Tinan nyo to, kumalat na po yung punggus nya. Unti-unti na po itong mamatay. Kahit siya po ay sariwa, ayan, dahil doon sa punggus na yan, tinan mo yung balat nya, tuloy siya. Kaya pinaka the best, puputulin natin siya ng sagad. Sagad sa walang punggus, para hindi po siya makahawa. Kailangan putol, palihis, para hindi po bahayan po ng tubig. Saka sayang, may mga bunga pa naman. Mahal ng puno, mahal po ng bunga, pero tinamaan siya. Kaya po ganito yung ating pong ginawa, para pagka dumiretso ulan, hindi po mamaha yung tubig dito, bababa po siya pailis. Tutubuan ito another po ng sanga. Kaya isasacrifice lang po natin yung mga sangang tuyo. Tapos susunugin para hindi po makahawa. Pati yung langgam bumabahagi. Mainam na ulam ito. Meron na tayong ulam. Sabi nga nila, maganda magkakain po ng talbos. Ito, meron ilang mga puno tayo na maganda ang bunga. Kaya baka sakali pagka tayo maghalaw rito, makakuha tayo ng ilang redback. Lalo na kung halimbawa 2,200 or 2,300 ba, hindi na po masama yun. Napakaganda ng presyo na yan mga katribya. Ngayon lang nangyari, ang buwan ng July
tumaas ng ganyang kataas ang kalamansi. Hindi pa pumabili kalamansi noon. Natatakot pa iba magtanim. Ba't kayo matatakot kagaya niyan? Kung meron kayong kalamansi, di matsyempohan po ninyo yung ganong presyo. Kahit makailang red bag ka, meron kang mapupulot, mapipitas. Lalo na kung marami ang puno ng inyong kalamansi, lalo kayo marami pong matsyempohan. Pero pagka ilang puno lang, ilang kulatay, baka hindi kayo maka 1 kilo. Hindi nyo po mararamdaman ang kita ng kalamansi. Kaya maganda kung kayo po ay sasample ng kalamansi, payo natin, pisahan ninyo sa 300 puno para pag nag-uumpisa na kayo mag-harvest, mararamdaman nyo po ang kita. Pero testing kayo ng 50, 100, hindi nyo po mararamdaman ang inyong kita ron. Ayun po yung ating maipapayo sa ating mga kaibigan na gustong sumabak sa pagkakalamansi. At kailangan huwag kayong mainipin. Dahil sa kalamansi, talagang maiinip ka pagka yun lang ang tanim mo. Kaya maganda, meron kang tinatawag na intercropping. Yung intercropping, habang pinalalaki mo kalamansi, nakakapagtanim ka naman sa pagitan ng ng pwedeng gulay, lalo na yung siling labuyo. Yan ang kapartner ng kalamansi kasi sausawan. Pwede rin siling panigang. Ang bango ng kalamansi natin mga katribya, meron siyang aroma, para siyang sampagita. Yan yung mga balag o bumabaging sa ating kalamansian. Tanggal na siya. Yan, meron tayong ampalaya na iuulam. Kaya paglusong natin sa kalamansian, hindi natin maiiwasan na hindi makapagtanggal ng baging. Pero kagandahan naman yan, meron naman tayong ulam. Yan, karninas lang ang katapat nito para sa ating trabaho. Yan. Susunod na araw, mag-herbicide na tayo. Ito, kalatatay na herbicide na ito. Tapos nalagyan na rin pala ito ng organic ni Sir Marvin. Ngaya lang, hindi naman po umulan. Yun naman yung sili talbos. Tanda na siya pero maganda pa rin yung kanyang usbong. Okay, paluto tayo kay Mrs. nito. Ampalaya, ligaw. Meron tayong masarap na ulam sa almusal, pwede rin sa tanghalian. Balonggay nila tatay, kuha na siya, na harvest na muli. Kain na.
Ang ganda ng presyo na dali nyo. Dali sila ng dos-dos na kalamansi. Wala, kita mo kaya ulit, oh. Kasi Yung sa kuryente, oh. okay lang.